Ayan, mga kapwa Laagkawal, ako po si Bok Ricky ng 1502nd Ready Reserve Infantry Brigade. At ngayong umaga kasama natin ang isa sa very active na reserve officer ng ating APRESCOM, si Major Jose Florante Singson. Good morning, Major. Good morning, Major. Bueno. Yeah. So si Major Florante po ay matagal na siyang nasa reserve force, pero bago tayo magpatuloy sa ganitong pag-uusap ay alamin muna natin yung background ni Major Singson bago pumasok sa reserve force. Sir, anong background po? Bago ako pumasok sa reserve force, tumutulong na ako sa Armed Forces of the Philippines. Yung father ko kasi is a PC nung araw, Philippine Constabulary. Tapos, during my college time, of course, product tayo ng ROTC. And then after which, nung nagkaroon ng deployment ang Armed Forces sa mga kalunsuran o dito sa Metro Manila in 2007, kasama ako doon. Pero prior to that, dahil sa may mga background ako ng bahagi ng mga pagpupulong doon sa mga retired AFP. Kumbaga, every Sunday kasi may mga retired AFP officers akong nakakasalamuha. At nalaman nila na graduate ako ng PhD. Gusto nila akong pag-applyin sa Corps of Professor. Okay. Tapos nga, dumating yung 2007, nung deployment, ay ako yung naging bahagi ng community organizer. Isa sa bahagi ng community organizer at ako yung nag-lead ng community para doon sa CMO operations ng Armed Forces of the Philippines, particular yung Army, sa pamumuno din ni Major General Den Dolorfino at ni Den, of course, Chief of Staff Bong Bisaya sa NCR. Okay. Sa CMO operations nila. At nung panahon na rin na yun, ay in-encourage uli nila ako, aside from dun sa mga retired officers na nag-encourage sa akin na pumasok sa AFP. In-encourage din ako nung mga kasundaluhan na, yun nga, mag-join sa Corps of Professor. Nung una, hindi ko alam na yung sinasabi nila apply ako na Corps of Professor ay sa regular force. Regular force. So nag-apply ako hanggang sa nag-expired yung mga yung mga clearances ko. Pero nung mga 2014, marami akong beses, actually marami akong attempt na nag-apply sa reserve force. Hindi siya ganoon kadali eh. Dahil bibigyan mo talaga ng panahon at oras kasi gusto mo maglingkod sa bayan sa natatanging paraan ng Armed Forces. So, maganda kinalabasan. Pagpunta ko ng APRESCOM, sa Corps of Professor nga ako dinala sa TSRG natin. Pero, mag-expired na naman, 1 month at mag-expired na naman yung mga clearances ko. Di ba? Buti na lang at si then TSRG Chief, kalimutan ko na kung anong apelyido ni Sir. Tinanong niya ako kung kailan pa ako nagpasa ng requirement. Sabi ko, Sir, 3 months ago. 2 months ago, magti-3 months na, Sir, kaya ako nagpunta ngayon. Si Bennett Aguilar, Colonel Bennett Aguilar. Maraming salamat kay Colonel Aguilar. Nang sabi niya, kasi kasuhin niyo to, mag-expire na na ito, yung mga permit nito, yung mga clearances, sabi. So, yun, pinrasis nga after 2 weeks, may natanggap na akong tawag sa Corps of Professor Bok. Then, Major Tabunzo, right now, I think, na-promote na siya, baka full colonel na rin. Maraming salamat kay Sir Tabunzo. Tinanong niya ako kung nag-apply nga ako sa reserve force. Sabi niya nga sa akin, sana sir nag-apply ka na lang sa regular force.
Kasi kailangan nga daw sa regular force ng mga doctors, ng mga PhD holders. At yun nga, nangyari, nakita dyan, lumagpas na ako sa edad. So yun, dahil sa tumutulong naman ako sa AFP, sa mga medical missions, sa mga community outreach programs, yun ang intention ko. Nagtuturo pa rin naman ako sa college, sa pamantasan ng Lungsod ng Marikina. Nakalusot, naging bahagi ako ng Coro Professor. So, doon nga, nung sinabi naman nung sa TSRG na, sir, may training. Willing ka ba mag-training ka agad? Sabi ko ako, of course, yes. Diba? Training nga tayo ng, doon nga kita ng classmate. Romot, yung Reserve Officer Military Orientation Training, okay? So, doon, nagkaroon na ako ng mga chance na makasama doon sa mga military activities, community outreach programs, na kung saan ay tumutulong sa community hanggang sa kasalukuyan. Okay? Nung panahon na yon ay dinesignate ako na G3. G3 operations. Sa panahon ni Brigadier General Peter Sachanco. Jags, isa sa pinakamagaling na abogado ng Armed Forces of the Philippines Reserve Command. So, after then, ayun naman, dahil sa maayos naman siguro yung pakikitungo ko at sa performance ng G3, tumagal naman ako doon ng mga 3 taon. So, pagkatapos noon ay nag-pandemic. Of course, na nag-pandemic, medyo nabawasan yung mga activities natin sa loob ng kampo, pero patuloy pa rin yung ginagawa natin na pagtulong sa mga mamamayan. Yung feeding program, yung activities natin, di ba? Yung panahon ng mahaba yung pila sa pandemic, kukuha ng ayuda yung mga tao. Dadaan sa bahay namin yung mga 2-3 kilometrong tao, mayroong mga pagkain doon na nakalatag. Naman natin. So kaya nung natapos yung pandemic, nag-continuous agad uli yung passion natin sa services to the Armed Forces of the Philippines. At doon, nilagay ako na chief ng Communication Office Center ni General Garcitorena naman. Okay, si Eric Garcitorena. Pagkatapos ng 2 taon, binalik uli ako sa G3 section. Sa G3 section. So okay naman. Nakakapag-function naman tayo ng maayos. At nung binigyan tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng isang area naman ng Armed Forces of the Philippines, binigyan ako ng opportunity na maging bahagi ng City of Malabon University ROTC unit. So, nung naging tactical officer ako ng City of Malabon University, ginawa naman natin kung ano yung task na binibigay sa atin na maayos. Ang nagbukas sa pintuan ko na maging bahagi ng ROTC unit si Lieutenant Colonel Joven Puyungan. Okay. At of course, yung ating group commander ngayon sa NCR-RCDG, Colonel Ferdinand Ray Giga. Okay. So, binigyan ako ng opportunity na maging bahagi ng ROTC units. And then after 1 SEB, ay dumating nagpalitan sa CDC si Lieutenant Colonel Puyuman napunta sa 1304. Tapos si Lieutenant Colonel Henry Pangay naman ay napunta sa 1301st. Ginawa agad ako na dahil tinignan niya yung performance natin, medyo maayos naman. Ginawa niya agad akong assistant commandant na designee sa City of Malabon University. So, tuloy-tuloy yung natin dahil sa may mga pangangailangan para sa pagtuturo sa ROTC at may mga pangangailangan na ibahagi yung nalalaman natin sa pagbibigay ng knowledge tungkol kung ano ba yung ginagawa ng Armed Forces of the Philippines, particular ng Army. Binigyan niya ako ng pagkakataon na magturo sa ibang eskwelahan. Okay, ito yung Immaculada Conception College. Okay. So, dahil doon, naging assistant commandant ako. Nung assistant commandant ako ng Immaculada Conception College, binigyan din ako ng opportunity na
nagturo sa Pamatasan Lungsod ng Marikina ng as tactical officer. Ito naman ay nung nakausap ko at binigyan ako ng pagkakataon na tumulong din kay Lieutenant Colonel Ishmael ng 1305. Okay, sa rekomendasyon naman ni Lieutenant Colonel Puyungan. So, after nun, ay nung nasa ICC ko as Assistant Commandant, siguro sa pagtitiwala din ng Group Commander at ni Lieutenant Colonel Henry Pangay, binigyan ako ng pagkakataon na maging Commandant ng Immaculada Conception College. At sa pagkakataon na yon, naiangat ko yung score ng Immaculada Conception College. Kasi ano lang siya 2 taon pa lang yung Immaculada Conception College. Okay, nung unang taon niya, ang score namin sa Raati, yung annual assessment, Raati natin, ay 68 lang. Kasi wala pa masyadong gamit doon. Tapos, birth pain siguro yun sa ROTC. Kaya dapat, pursige tayo. Nagawin yung nararapat. Sa tulong ng tactical officers ko, nung Assistant Commandant, nung Admin NCO ko, si Master Sergeant Gregorio, naiangat namin yung grade, yung marka ng Immaculada Conception College ROTC units from 68 hanggang sa naging 85.45 siya. Wow. Diba? Mataas. Kaya lang, dahil sa pagkakataon na kinakailangan ng pagbabago at changes nga, sabi movement kasi yan hiniling ng pamunuan ng Immaculada Conception College na mag-self-terminate sila. Kasi hindi na-meet yung number of students. Kasi nagsimula kami, 350, tapos pababa hanggang sa ilan na lang natira sa ROTC units namin na mga kadete. So magkaganon pa man, binisita ko si Lieutenant Colonel Henry Pangay at si Colonel Ferdinand Regiga na baka pwede ako sa Polytechnic University of the Philippines main campus. Habang nagre-report ako sa AFRESCOM. Nagre-report ako as reserve officer sa Reserve Command at nagre-report din ako sa ARESCOM, sa Army Reserve Command. Dalawa. Siyempre, pag gusto mo talaga maglingkod sa bayan, kahit siguro ilan pa yan, gagawa mo ng paraan yan. Time management lang yan. So pagpunta ko doon kay Lieutenant Colonel Pangay at kay Colonel Reiga, binigyan na naman ako ng pagkakataon na mag-tactical officer sa Polytechnic University of the Philippines. Sa main campus. Okay. At doon nga, nakatulong din ako sa pag-angat ng score at pagiging isa sa pinakamagaling na ROTC units ng Polytechnic University of the Philippines 2025 Raati. Okay. Okay. Pang-apat yung PUP main sa usapin ng marka sa National Capital Region. Okay. So, dahil sa may mga problema na usapin sa ROTC unit, ay nagboluntaryo ako na pangunahan yung issue o yung concern ng Polytechnic University of the Philippines Quezon City Campus na yung mga estudyante nila ay mas makakaluwag at mas advantageous sa mga estudyante kung hindi na pupunta ng main campus. Una, sa usapin ng transportation cost, yung hazard during the transportation, at marami pang iba, of course. So, dahil sa kagalingan ni Lieutenant Colonel Santos, pinayagan niya ako i-facilitate niya ito. Then after that, ay kinausap ko yung director ng PUP Quezon City, si Director Jimmy Gutierrez. Very accommodating naman si Director. Wala ka namang masabi sa kanya kasi gusto niya ngayong ROTC na ma-implement sa Quezon City. So, patuloy yung pakipag-ugnayan ko sa ARESCOM. Kay Colonel Bigo, pumunta rin dito sa PUP Quezon City, ay naaprubahan naman. Kaya ngayon, ay very lucky ako, kasama ka rin na bahagi ng PUP Quezon City Training Staff Directorate. Bakit ba ganito yung pananaw ko sa usapin ng Reserve Force? Okay. As a member of Reserve Force, unang-una,
ito kasi yung ito kasi yung may aambag natin na malaki. Okay, para sa bayan natin. Para sa bayan. Dapat talaga, una, ma-inculcate sa kabataan na ang paglilingkod sa bayan ay iba-ibang forma. Okay. May iba-ibang mukha. Iba-ibang mukha, iba-ibang sa iba't ibang pagkakataon. Okay. So, ako as member of the reservists, marami din naman akong opportunity na nakukuha dito. Okay, nakakasalamuha ako. Bahagi rin ako ng subject matter expert exchange ng Philippine at US, di ba? Swerte nga ako kasi nakadalawang kurso ako doon eh. Of course, yung pagiging bahagi mo ng community ng mga sundalo, kasundalawan. Siyempre, medyo pag naka-uniform ka, maganda tignan at makikita nila na well-disciplined ka. Alam naman natin sa ngayon na ang Armed Forces of the Philippines ay isa sa pinakamataas na binigyan ng marka ng taong bayan, yung trust, confidence. Trust, confidence. Okay. So, suot natin, uniforme natin, hindi lamang dahil sa gusto natin, kundi suot natin yung uniforme natin dahil alam ng taong bayan na meron silang masasandalan sa panahon ng crisis. Crisis. Pag sinabi natin crisis emergencies, hindi lamang ito sa war. Ito yung usapin lang din ng disaster. Diba? Halimbawa, tag-ulan, baha, panahon ngayon ng pagbaha. Of course, alam natin kung ano nangyayari sa Pilipinas ngayon dahil sa panahon ng pagbaha. So, hindi na natin i-elaborate yun. Ingat pala yung mga kababayan na natin na mga nasa ngayon, nasa mga gatherings. Gatherings ngayon, okay. At of course, kaya din tayo nandito sa Reserve Force. Kumbaga, just in case man na magkaroon ng national emergency, ay makakatulong tayo sa ating bansa. Okay. Yun lang sa akin ba, Bob? Ano yung mga learnings, mga natutunan natin from the time na tayo ay nag-join sa Reserve Force? Actually, sa learning, unang-una ay natuto kang naka-apply sa atin. Yung makinig. Okay. Halimbawa, pag sinabi natin makinig sa Armed Forces of the Philippines kasi tinuturuan kang makinig kasi pag nakikinig ka, twice learning yan di ba? May natututunan ka sa sinasabi nung nagsasalita at natututo ka rin na makinig. Yan, twice learning yan So, ano ba yun? Ano ba yung mga yun? Una, ay sa usapin ng, of course, disaster. Marami nga ako na-experience na ganyan Meron nga, 2017, lumindol lumindol ng malakas. April 4 yun. April 4, April 3 siguro yun. Nasa kami, Bok, nasa Batangas, Lipa. Lakas ng lindol doon. Kasi pinadala kami ng pamatasan ng lungsod ng Marikina na mag-compete sa Lipa. Biruin mo, sa sobrang lakas ng lindol, nagtalo na yung mga tao sa mga building. Pero yung pamatasan ng lungsod ng Marikina kung saan nagtatrabaho ako, wala akong pinalabas doon. At namumukod tangi kami lamang ang eskwelahan na kung saan walang casualty. Kasi nakontrol yung tao, may nagko-command. Ako yung pinagsisigawan ko, pati yung director namin, sinigawan ko na umupo. Pati yung presidente ng isang university na bumisita sa amin, na nagsumisigaw, na nararatel, sinigawan ko rin. At sumunod siya, umupo. Isa sa natutunan ko ay kung ano yung inaaral mo sa AFP, pag dumating sa actual na pagkakataon, magagamit mo siya. Kasi natuto ka makinig. Natuto ka makinig. Pangalawa, natuto kang makinig at natututo ka rin sa AFP na magbigay para sa mga tao. Okay, hindi naman ang may bibigay mo sa mga tao ay pagkain, pera, marami yung kaalaman mo, services mo na hindi nakikita yung non-material things na naibibigay mo, di ba? Pero yun yung mga natututunan natin. Yung mapagbigay sa kapwa at tignan natin kung ano pa yung pwede natin iambag para sa bayan. May mga challenges ka din ba na experience sa Reserve Force? Marami. Actually, ang challenges sa Reserve Force, yung oras Oras. Kasi working lahat Of course, yung... And then, paano mo siya minanage? Siyempre, habang tumatagal na
siyempre may planning na eh. Paplano ka na rin eh. Halimbawa, every Saturday, Sunday, babawas ka ngayon ng lakad mo na less important, Less but not important. equally important doon sa paglilingkod mo sa bayan, di ba? Hindi siya, sabihin, paparas kayo, linggo, dito tayo, di ba? Dapat, nandun tayo sa mga pamilya natin, di ba? So, challenge yun. Of course, another one ay yung may ma-encounter ka na mga tao na against sa tinatahak nating profession, di ba? Direction. Oo, ano yung pupuntahan natin, hindi makakaaway ka. So, yung mga... Which is very natural naman. Natural siya. So, ang important din is paano natin siya i-manage and i-resolve. No? Paano mo siya ma-convert? Paano mo siya? Ito kasi yung kinakailangan natin gawin eh. Di ba? Na para sa bayan. Hindi yung reklamo lang tayo ng reklamo. Yeah. Sabi, magpulot ng basura. Ang ginawa mo, nagdagdag ka ng basura. Di ba? Parang ganun. Yun. So, yung mga challenges. Aside from doon, yung siyempre, nung panahon na nag-a-apply ako, challenges, yung pipila ka, kuha ka ng permit, di ba? Kaya clearances pala. Challenge yun. Pero dahil sa pagpupursige, alam mo na gusto mo maging bahagi ng isang organisasyon na kung saan ay may patutunguhan ka. So, siguro mga 6 na beses akong kumuha ng clearances para lang makapasok sa reserve force. Oo, 6 na beses. Ibig sabihin, dahil sa porsigido ako, kasi yung unang apply ko sa reserve force nung gumraduate ako ng college, that is 2000, di ba? Tapos 2004. Basta 6 na beses, 2014 na lang ako na medyo na-process yung papers ko. Mga clearances. Oo, clearances. Yun yung mga challenges. Pero ako, in-encourage ko yung lahat na maging bahagi ng armed forces o reserve, at least makatulong tayo sa bayan doon sa kapasidad natin. Marami naman pwedeng itulong tayo eh. Hindi naman, kailan talaga, para makita natin yung ibang bahagi naman ng buhay na ating tatahakin. So, anong feeling na pag tayo nakasuot ng ganito, kasi tayo lahat ay mga civilian eh, nature, pero pag nakasuot na tayo ng ganito, ano yung parang pinopromote natin sa sarili at saka sa publiko, yung public image na natin? Yung unang-una, yun nga, pag nagsuot ka ng... Ako sa sa klase ko, nagtuturo ako sa college eh. Pinabati ako ng sir, pero sabihin, walang sumasaludo sa akin. Kasi alam natin na yung salute is the highest form of military corps, di ba? Sumasaludo sa akin, sir. Tapos dinatandaan ka lang. Pero pag naka-uniforme ka, may sakasaludo sa'yo, di ba? Hindi ikaw yung sinasaluduhan, Bok eh. Yung uniforme pala. Yung uniform. Di ba? Nakaka-proud yun kasi, ibig sabihin, lakad ka. Pag wala eh. Pag lakad-lakad ka lang na naka-civilian uniform ka, wag lang yung uniform din ng isang agency ngayon, baka batuhin ka eh, di ba? So, yung uniform ng AFP, sasaluduhan ka, di ba? Saluduhan ka. Saka, ang taas ng respect sa uniform. Kaya tayo, as a member ng Reserve Force and member ng Armed Force of the Philippines, maintain natin yung respeto ng tao, maintain natin yung dignidad na meron tayo ngayon. Huwag nating baliwalain yung respetong binibigay sa atin ng ating mga kababayan. Bok, sa mga interesado o gusto maging part ng Laang Kawal o reservist, ano ang maipapayo mo? Una-una yung aralin ninyo ng gusto yung pagmamahal sa bayan. Pag naaral nyo na yan, siyempre, alam ko, matagal yung proseso dun eh. Pag naaral nyo na at gusto nyo na talaga, huwag yung gusto nyo lang. Pero hindi kayo pumupunta sa CDC, yung sa Community Defense Center. Yung Community Defense Center, meron lagi silang training. Para maging membro ka ng Reserve Force, pumunta ka sa CDC at mag-apply ka ng BCMT. Yun yung una. Pero kapag ikaw ay college graduate at membro ka at gumraduate ka ng ROTC, automatically, pumunta ka rin sa CDC at ikaw na kaagad ay magpa-active ka,
at makakapagsuot ka na rin ng uniforme natin, yung pillar mat natin. At magiging bahagi ka na ng reserve force. Okay. Huwag lang yung gusto mo. Huwag lang yung gusto natin. Subukan natin, gawin natin. Kasi ang iba book yan, gusto lang makasuot nito para magamit sa ibang pamamaraan. Ngayon, pag nagsuot ka ng uniforme ng armed forces at ginamit mo sa ibang pamamaraan to, halimbawa sa panlalamang sa tao, may kaakibat tubok na kaparusahan. Kaparusahan. May pagkakulong. Diba, unang-una ay kakasuot ka sa military court, diba? Ang iba naman dyan, Bok, gusto lang nila magkaroon ng uniform at saka ID para makakabili ng baril. Hindi naman gano'n. Huwag naman gano'n. Huwag natin gamitin yung... Bawal. That's a big no. Huwag naman. Huwag. So, paalala na rin sa mga kasamahan natin at saka mga interesado. Kapag ganun ang motive natin, huwag na kayong tumuloy. Huwag nang tumuloy. Kasi baka mapasama ka pa. Saka masisira lang yung uniform image ng atin pong sandatahang lakas ng Pilipinas. Kumbaga, ikaw lang yung nagkasala tapos magkakaparang sa mata ng taong damay-damay bayan. lahat. Sayang. Magkakasala. Sige, Bok, alam ko marami ka pang gagawin. Ngayon, ikaw ang komandan ng PUP-QC, Quezon City, sa ROTC. Ano yung mga directions natin sa ating school at sa mga estudyante? Okay. Una ay kinakailangan natin mai-inculcate sa ating mga estudyante ang nationalism and patriotism. Okay. Of course, pakahalaga natin discipline, yung respect, of course yung mga karakteristik ng individual na Filipino. Bahagi kasi ng natin yun bahagi kasi ng kultura dapat natin yun. At ako ay naniniwala kahit bago pa lang yung ROTC o revival, bagong reborn, kumbaga, yung PUP ROTC Quezon City ay magiging competitive to. Of course, dito ka rin magiging competitive at makakatulong ito sa kabuuan ng PUP-QC. So, ang direction natin ay development, may movement, forward march tayo. Pag sinabi natin forward march, lahat tayo tutulungan, teamwork, buong PUP-QC ay may movement papunta sa progreso. At the same time, yung contribution ng ROTC sa national vision nitong school. Yung contribution nito at kahalagahan nito para sa ating bayan, lalong-lalo na dito sa Quezon City. So, ayan, nakita na natin yung directions ng ating commandant dito sa PUP, si Major Singson. Suportahan natin at ibahagi natin sa iba yung ating mga karanasan na po pwedeng kapulutan din ng aral. Okay. Right? Ito po si Bok Ricky. At ako naman po ay si Major Joseph Lorante Singson. Yan. Nagsasabi po, pagtulungan natin ang laang kawal ng sandatahang Pilipinas. Maraming salamat po. Nandito lang po kami nakikisa sa bayan. Maraming salamat po.